Hi, Batch Leviticus! Kamusta? Magandang hapon. I know, no, some of you are, I just don't know if some of you na mga naka-encounter has already an idea of how you do your devotion. But then again, ngayong hapon, I decided to send mine. Actually, ito ay noong Tuesday. I specifically choose this Book of Judges, no, story of Samson to share with you kasi it has a significance doon sa calling na meron tayo about sa, most especially sa inyo na kakatapos lang ninyong encounter. So, hayaan ninyo yung aking isda na palangoy-langoy sa likod. Ang pangalan niya ay Oscar. So, dapat sa labas ako magre-record. Andun banda sa pond. Kaso, it's so mainit. At saka may mga dumadaan na tao. Baka tahulan ng aso ko. It is very noisy, no? But, just to give you a heads up. Andito ako sa playpen ni Ijo. Don't worry, ako ay kasha. The toys are there. Ayan. So, anyway, let me share this to you, no? I hope and I pray na you got this desire sa inyong mga puso of how you of doing your devotion, kasi ito talaga ang magpapalago sa atin. Ito talaga yung sasagot sa lahat ng katanungan natin. Yung pagsagot ni Pastora Jonah, Pastor Mark, or Pastora Weng. If ever you have some questions, that's totally okay. That would help you. Pero ang pinaka makakatulong talaga sa atin sa pagkilala sa ating Diyos is ang ating pagbabasa, ang ating desire na makilala siya. Because when we pray to the Lord, na Lord, reveal to me, or let me understand, or give me wisdom on how to understand the word or the devotion that I have for today, then definitely gagawin ng Panginoon. But without further ado, can you open your Bibles in Judges 16 verse 17. This is a short verse, but I handpicked this devotion which I wrote last Tuesday, no. Ito yung schedule natin sa nung Tuesday, Judges 12 to 16. Ito yung nangusap sa akin na verse. So, sa ating devotional, meron tayong tinatawag na acronym na SOAP. Spelling nun is SOAP na parang sabon. S-O-A-P. S is the scripture na nangusap talaga sa'yo, na i-handpick mo, or habang binabasa mo yung specific chapters like this na ginawa ko. Ang verses for a specific day, Tuesday, is from Judges 12 to 16, pero ang nangusap sa akin is ang Judges 16:17. So this is the scripture that I chose. Let me read it to you, okay? It says there, finally Samson shared his secret with her, kay Delilah. My hair has never been cut, he confessed, for I was dedicated to God as a Nazarite from birth. If my head were shaved, my strength would leave me, and I would become as weak as anyone else. Amen? Now, I discuss ko muna yung verse na scripture na napili ko, no. Actually, may mahaba akong observation dito eh. So, after the S, acronym nga natin, sa S natin na scripture, ang O natin yun ang observation. Dito papasok, or dito natin isusulat kung ano yung pangungusap ng Lord sa atin doon sa scripture na napili natin. And as for me, ito yung nangusap sa akin, o ito ang pangungusap ng Lord sa akin. The hair of Samson symbolizes the presence of God in our lives. The moment His presence left us, our strength falters. Ito yung unang naisulat ko dito, no? But let me expound on that. Let me put it in my own words para hindi ko na babasahin. Actually, when I was doing the devotion of Judges, or specifically the story of Samson, ang nangyari kasi doon is, tinanong siya ni Delilah, na kanyang babaeng iniibig, 3 times, kung ano ang makakapagpahina sa kanya
simply because she is or he is fighting during that time Philistines, no. These people are powerful as well. So ang buhay ni Samson na nag-exist sa Book of Judges, itong ginamit ng Panginoon para magapi ang kalaban ng mga Philistines, or I don't know what you call it, Filistino, or basta hindi ko alam, basta Philistine sa English, no. Ngayon, ang punto dito is that nung time na nanag na si Delilah, o ba sabi mo mahal mo ko, kung mahal mo ko, makatatlong beses na kitang tinanong kung what makes you weak, pero hindi ka nagiging honest sa akin, ang sabi ni Delilah. So dahil doon, dahil sa patwitams ni Delilah, na give in itong puso ni Samson, so he was able to confess to her na actually, ang totoo niyan, ang makapagpahina ng aking strength, ang makapagpahina ng aking might is by shaving my head, because Manoah is the father of Samson. Itong si Samson na to was given specifically by the Lord sa mag-asawa, sa asawa ni Manoah, and Manoah himself, kasi matagal silang walang anak. Parang it is as if she was barren, baog siya, hindi siya magkaanak, hindi sila nakabuo. So the angel of the Lord appeared to the wife of Manoah, na sinabi niya na mabubuntis ka, and you're going to dedicate him to the Lord. And fast forward sa story niya, no, nabuhay na si Samson, no, balik tayo dito sa specific verse. Nung time na sinabi na ni Samson kay Delilah na kung ano ang kahinaan niya, ang ginawa ni Delilah, sinave niya, pinatulog niya pa sa lap niya. So nagpabebe pa, nilambing-lambing niya pa, and after that, she initiated, or she was successful in shaving the head of Samson. And nakasabi talaga sa Biblia, and instantly he became weak. Instantly, the strength went out of him. Imagine, no? If you're going to put it in a context of being a Christian, tayong mga Kristiyano, kahit gaano tayo ka-strong, kahit gaano tayo katalino, kahit gaano tayo ka-talented, kahit gaano tayo ka-brave, no? As some of us would describe na hindi, kaya ko yan kasi strong ako. The moment that the presence of God left your life, you are a loser. The moment that you give in sa pangungusap ng Delilah ng mundo, no, sa enemy, the moment na magpabebe siya at mag-give in ka sa kanyang deception, sa kanyang panloloko, then definitely ang Holy Spirit na nasa atin would flee. The strength of the Lord would flee. 'Di ba ang sabi sa Bible, do not do anything that will cause the Holy Spirit to be sad or to depart from you. The reason actually why Leviticus, that I wanted to share this with you, simply because after the encounter, we felt fire. Alam natin yan, naramdaman ko yan, na-experience ko yan, and definitely alam ko na na-experience nyo ito nung nag-encounter kayo. There was fire, there is the baptism of the Holy Spirit, there is this strong and bold feeling. I'm not saying na this is not going to stay for a lifetime, but you know, it can lift you, or that, not just feeling it, that boldness, that strength that the Lord was able to reveal to you and give to you during the time na nag-i-encounter tayo sa Panginoon, na nakasiklod tayo sa loob tayo ng isang room, air condition, na ang ating focus lang is mag-focus lang sa pagmamahal sa Panginoon, pananalangin sa Panginoon, pag-release ng forgiveness, pag-open ng puso mo, paglabas mo ng room na yon kung saan ka nag-encounter, then definitely hindi titigil ang Delilah ng mundo para i-convince ka, para magpabebe sa'yo, na sabihin sa'yo na tell me what's your secret, tell me what is your vow with the Lord. Alam nyo Leviticus, no? Alam nyo guys, the fire of the Lord, or the fire of the Holy Spirit, is always there. Kaya nga may tinatawag tayong revival, kaya nga may tinatawag tayong reigniting the fire, kasi the fire is just there. It's just there, but it seems like
it's gonna die down, if the water or if the desire, kagaya na itong si Samson, gustong-gusto niya kasi nito si Delilah. So that's the reason why, nung nagdemand na si Delilah na sabi mo, mahal mo ko, doon na niya binitawan ang vow niya sa Panginoon na mula pagkabata, binigay sa kanya, na mula pagkabata, mantle of calling na niya, binitawan niya. What happened? What happened to Samson? Namatay siya. He was able to he was captured by the Philistines, na gapo siya, na every time nga verses before this, every time na ginagapo siya, para lang kahit gaano kakapal ang lubid, parang nagtatanggal lang siya ng buhok sa ulo, parang ganun kanipis ang tali na tinatali sa kanya. It seems like ganun kanipis ang tali na tinatali sa kanya because of the strength that God was able to give him. Pero hindi natalo siya ng pag-uudyok, natalo siya ng pagmamahal niya kay Delilah. Issues of the heart, the desires of the heart that's not according to His will would definitely lead us astray, would definitely let the strength of the Lord die down to us. And I pray today, na wag nating hayaan yung fire na na-experience natin sa encounter mag-die down. It is because sa mga bulong ng mundo. It is because sa mga problema na babalikan natin right after ng encounter. Paglabas mo dyan, ang problema sa bahay, andyan yan. Yung hugasan, andyan yan. Yung problema sa studies, andyan yan. Yung mga utang, andyan yan. Yung medication, andyan yan. Pero do not let those things ever, let the fire die down in your heart. The vow, wag mong ipashave ang ulo mo, kagaya ni Samson, para magapi ka ng kalaban. No. Stand on a solid ground na hindi, itong vow ko sa Panginoon na nangyari sa encounter, it's gonna last up until I reach heaven. And that is my observation sa soap. Ang aking application dito, babasahin ko. And number 1 doon is, do not compromise your vow to God because of the worldly desires. Number 2, be wise in giving access to God. Be wise in giving access to what God called you to do. 3, tame your heart. And number 4, be anchored in God's word. And of course, after that is what I wrote is the prayer that I have para sa Panginoon. So that soap, scripture na napili mo, ang observation mo sa scripture na yon, ang application mo na nanggaling din sa scripture na yon, kung anong magiging application mo sa scripture na nabasa mo o sa pangungusap mo sa scripture na yon. And then number 4, for the P is your prayer. I pray that you're able to capture the message. This is very short, hindi ko na pahahabain para hindi mahirap mag-upload sa YouTube at ma-send sa inyo. Anyway, magandang hapon once again from me and from my fish, whose name is Oscar. Makikita nyo yan, guys, pag visit niyo dito sa bahay, because I'm planning to have sessions with you dito sa bahay for our post-encounter, para kung occupied ang church natin, dito tayo. And I pray that we're going to kick off as soon as possible, para yung fire na binigay ng Lord sa inyo definitely would be flaming, na Tagalog yun, mapaypayan pa or ma-ignite palalo para sa Panginoon. Thank you for listening, and God bless you, Leviticus. Love, love.